Hindi ako sigurado kung si Wade pa ang kakapain ko, pero sa tono ng boses niya ay nararamdaman kong siya. Tsaka sa ugali niya, mukhang hindi yata yon papayag na iba ang kakapain ko. Okay, ready? Position! Sigaw ng MC. Humalakhak si Wade. Position! Inulit niya iyon gamit ang malambing na boses. Naramdaman ko ang unti-unting pag-init ng pisngi ko. Ribas, ya forever perp. Bakit lahat ng mga linya niya ay may green meaning? Ako ba ang problema dito o sadyang mahalin lang talaga itong si Wade? Ang pinakaunang makahanap ng pain ang siyang mananalo. Siyempre, may prize bawat isa. Champion, first runner-up, second and third. Sigaw ng MC. Panay ang hiyawan at sigawan ng mga audience. Ang swerte! Panghihinayang ng iba. Hindi ko na nga lang alam kung ano ang gusto ko. Kung ako ba yung kakapa o iba na lang. Ayoko namang may ibang kakapa sa kanya, pero parang ayaw ko rin nandito ako sa sitwasyong ito. Baka anong makapa ko? Iwan ko. Para sa akin, yung huling makakuha ng pin, siyang talo. Humalakhak ulit si Wade. Ngayon, kumpirmado ko nang siya nga yung kapartner ko. Ramdam ko na naman ang mainit niyang katawang pahapyo na umaaligid sa akin. Nang aakit ka na naman rin ah. Pabulong niyang sinabi. Now, I'm really worried. May nakakarinig ba sa mga pinagsasabi niya? Pag namumula ka talaga, naaakit ako. Kung ayaw mo akong mamula, then stop making me blush. Ontag ko. But I want to make you blush. Bulong niya. Damn. Okay, ready, go! Sigaw ng MC. Nakakabinging sigawan ang sinalubong sa akin ng mga staff. Paniguradong kinakapanan ng mga kasama ko ang kanyang partner. Ako naman ay tumunganga lang. Come on Rina! Sigaw ng ibang staff. May tumulak sa akin dahilan kung bakit napahilig ang buong dibdib ko sa katawan ni Wade. Sigaw ko sabay layo sa kanya. Narinig kong bumuntong hininga si Wade. Ngumisi ako at sinimula ng pagkapa sa ulo. Ang sabi mo, true sa'yo pag natitimp kita, di ba? Sabi ko. Naramdaman kong tumingala siya sa ginawa kong pagkapasaliig niya. Hindi ko na rin alam kung alin ang mas delikadong Wade. Yung maingay at nagbibiro o yung tahimik na, my goodness! Hinaplos ko ng marahan ang dibdib niya. Rina, you're not going for a touching spree here. May hinahanap kang pain. I have to remind myself. Kinapa ko yung braso niyang matigas at malaki. Napakagatlabi ako. Hindi pa rin siya nagsasalita. Sigaw ng sigaw ang mga audience. Hindi na ako sigurado sa mga sinisigaw nila kasi nagkanta halo-halo na ang mga salita. Natatakot talaga ako sa facial expression na binibigay ni Wade. Goodness, knowing him, hindi iyon mag-aatubiling magpakitang nasasarapan siya or what. I need to find that pain. Real soon. Hinawakan ko yung dibdib niya. Dahan-dahan, pababa sa kanyang matigas ding abs. Nanigas pa ito lalo nang naramdaman ang paghaplos ng kamay ko. Where is it, Wade? Tanong ko nang narealize na it's a dead end. Lower Rina,
Do I need to kneel for this? Nasa likod. Sabi ko nang na-realize na hindi ko pa nakakapa ang likod niya. Iikot sana ako nang hinila niya na lang ang kamay ko. Don't cheat, just hug me kung gusto mong kumapa sa likod. We have a champion, Austin and Meg. Sigaw ng MC. Ow! Good for you, Austin! Panunuyang sigaw ni Zack. I'm going for the third prize. Nasa hita ni Zack yung pin. Sabi ni Wade. We're winning the third prize, Zack. What the man? Galit na sinabi ni Zack. First runner-up, Eddie and Zack. Sigaw ng MC. Ang daya ni Wade. Paratang ni Zack na mukhang di naman pinansin ng MC. Ako naman ay kinakapan na ang lower back niya. Malapit na ako sa puwet. Oh come on, where is it? Don't tell me nasa hita. Wait, nasa hita? Tanong ko. Try it, Rina. Sagot niya. Loko ka talaga, Ribas. Okay, ganito ang gusto mong laro. Then, let me teach you till you give up. Inilayo ko yung dibdib ko sa dibdib niya at lumuhod na lang sa harapan. Napayaw pa lalo ang mga audience. Ipik, paano si Sean? May tumawang staff. I don't care about Sean right now. Kailangan ko nang mahanap yung pen. Sa kasamaang palad, kinailangan ko talagang kapain yung hita niya. Enertes to be exact. Dito ba, Wade? Tanong ko. Hindi naman siya sumasagot. Nakikita ko siya sa otak kong tumitingala. Napaawang ang bibig at napapikit habang kinakapa ko ang masilang parting ito. Wait! Sigaw ko. Hindi pa rin siya umimik. Pumalakpak na sa tuwa ang mga audience. I give up with his inner taste. Kinapa ko na yung isang binti niya pababa. Maging ang sapatos ay kinapa ko na rin. Wala doon. Is this si joke? Kinapa ko naman yung kabilang binti hanggang sapatos, wala rin doon. Tumayo ako para suyurin ulit ang dibdib niya. Mabilis kong pinasadahan ng mga palad ang dibdib, bayline at lower abdomen niya. Don't tell me na sa center yung pain. Oh my goodness! Sino kaya ang third runner-up? Sabi ng MC. Walang kwentang laro ito. Asan ba yung pain? At dahil masyado nang maingay at masyado na nila akong pinapangunahan, wala na akong nagawa kundi humugot na lang ng lakas kung saan at kapain ang sinter. Nakapa ko yung bakil ng belt niya. Ilang sentimetro na lang ay makakapa ko na. Kinagat ko ang labi ko at binaba ang mga daliri. Dahan-dahan rin na. Langyang dahan-dahan na yan. At doon, nakapa ko yung bukol sa kanyang pants. Baka nasa zipper. Malinaw na sigaw ni Hugo. Pinaglalaroan nyo naman yata ako eh. Ganon pa man, sinunod ko yung sinabi ni Hugo at kinapa yung zipper. Nang wala doon, ay kinapa ko pababa, ang kabuuan. Pansin kong sa pagkapa ko ay unti-unting tumitigas. Agad kong binawi ang kamay ko nang narealize kong bakit ganon. Bago pa may makapansin, ay hinila na niya ang kamay ko at inilagay sa palad ko ang pen. Damit rin na. Alright, you still win. Bulong niya sa akin. Agad kong tinanggal ang pering sa mga mata ko. Naaninag ko agad ang mukha niyang nakapikit habang nakangiti.
Kinakantsawan siya ng audience. The third runner-up, gastuado man Kitty. Si Kitty nga pala yung lesbiana. Napalunok ako sabay tingin sa bukol na nakapako kanina. Napansin ni Wade ang pagtingin ko doon. Umiling siya at bumuga ng hininga. Pumutok ang mga party poppers at biglang lumakas ang music. Everybody, let's party! Nagsipuntahan ng mga staff doon sa harap sabay sayaw sa music. Nakatayo lang ako doon at nakatunganga. Ganon din ang ginawa ni Wade. Nakatingin lang siya sa akin at nakatayo lang. Nag-init ang buong sistema ko. Naaalala ko ang buong nangyari sa sofa doon sa kondo niya. Unti-unti kong nakalimutan kung bakit hindi ko iyon itinuloy. Unti-unti kong napagtanto na nagustuhan ko iyon. Kahit galit siya sa akin noon, kahit na nanggigigil siya sa akin dahil sa naramdamang pagkamuhi, he was desperate for me. I was desperate for his love. Nakita kong tinanggap niyang sunod-sunod yung 3 shots na inabot sa kanya. Nawala siya sa paningin ko nang pumagit na ang mga staff na nagsasayawan. Uminom ako ng 1 shot at napaubo ako sa tapang nito. Let's dance, Rina! It's your lucky night! Sigaw ni Hugo sabay hawak sa kamay ko at talon-talon. Ngumisi ako at sumayaw na rin. Awkward. I'm not really fond of dancing. Pero dahil kailangan sa ngayon at ayaw kong maging KJ, sumayaw ako. Pumapalakpak na lang ako at tumatawa. Panay ang sayaw nila, sabay taas sa kani-kanilang shots at inom. Asan shot ni Rina? Bigyan! Sigaw ni Hugo sa mga waiter na nagbibigay ng mga shot. Labas tayo sa VIP room. Mas maraming party animal doon. Sabi ni Hugo. Naka5 shot na ako nang nakapikit na habang sumasayaw. No, I'm not yet drunk. I'm just tipsy. Umiling ako nang binigyan ako ng 1 pang shot ng kasama ko. No thanks, sabi ko. Tumigil ako sa pagsasayaw. I need to find Wade. I want him to take me home. O kahit saan. Inaantok na kasi talaga ako. Nagmarcha ako sa gitna ng mga taong sumasayaw kahit umaalon na ang sahig sa paningin ko. Nakita ko siyang nasa misa. Kasama si Adam, umiinom silang dalawa at mukhang kailanman ay hindi sumayaw. Nabigla ako nang nakatitig na agad siya sa mga mata ko. Kakahanap ko lang sa kanya, pero siya mukhang kanina pa ako pinagmamasdan. Let's get out of here, Wade. Nauutal kong sinabi. Napapapikit-pikit na ako dahil antok na talaga ako. Tumayo siya at inilalayan ako. Tama ka, iuuwi na kita. Anya. May sininyas siya kay Adam. Hindi ko alam kung ano iyon. Sinubukan kong tumayo ng maayos at maglakad ng maayos. So far, kaya ko pa naman. Kahit alam kong halatang effort ang paglalakad ng matuwid dahil umaalon na ang sahig sa paningin ko. Nakumpirma kong lasing na ako nang sa isang iglap ay nasa sasakyan na kami ni Wade. Hindi ko na maalala kung paano ako nakapaglakad papunta dito nang di namamalayan. Nilingon ko si Wade at nakita ko ang mga mata niyang parang lawin na pinagmamasdan yung prey niya. Ano ba yung pinainom sa iyo ni Hugo? Tequila? Tanong niya. Vodka yata. Sabi ko sabay hawak sa ulo ko. Hindi ko na mahawakan ng mabuti ang pintuan ng sasakyan niya. Huminga siya ng malalim at binuksan iyon para sa akin. Pero imbis na pumasok ako, ay pinulupot ko yung braso ko sa liig niya.
Nakita kong kumunot ang noo niya. Rina, pasok na sa loob. Anya. Nagpipigil ka na naman. Ngumisi ako at kinagat agad ang labi dahil masyado na akong reckless magsalita. Hinawakan niya ang braso ko at tinanggal iyon sa liig niya. Iuuwi na kita. Dahan-dahan niya akong pinaupo sa sasakyan niya. Humilig ako sa upuan at naghintay sa pag-ikot niya. Pumasok siya at isinarado ang pintuan. Pinasok niya ang susi para i-start ang sasakyan. Tinignan niya akong nakatingin sa kanya. Isuot mo yung seatbelt mo. Anya habang sinusuot yung kanya. I'm tipsy, wait. Ba't di ikaw magsuot? Sabi ko. Ilang sandali pa siyang natulala bago iyon hinila para isuot sa baywang ko. Naamoy ko ang pabango niyang nakakapanindig balahibo. Ang bango mo. Sabi ko sabay singhot sa liig niya. Rina. Galit niyang sinabi. Tumawa ako. Ayan ka na naman. Kunwari ayaw, pero ang totoo gusto. Minsan gusto mo, lalo na pag ayaw ko. Pag gusto ko, naman, ayaw mo. Rina. Saway niya sabay tingin sa kalsada. Aandar na sana yung sasakyan niya kung hindi ko hinila yung braso niya palayo sa susi. Kiss me, wait. Kiss me like you never kissed me before. Gusto kong tapusin ang nasimulan natin. Nag-init ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung bakit ang init ng katawan ko. Dahil ba ito sa alak? Humilig ako sa kanya at tinignan ang labi niya. Please. Pumikit siya at dahan-dahan akong itinulak. Napasandal ako sa upuan ko at napapikit. I just wanna sleep. Not yet, Rina.